Magandang araw mga ka-co-op. Ako po muli si Teacher Jen, ang magpapasimple ng mga paliwanag about sa bookkeeping. Our topic for today is about Standard Chart of Accounts for Cooperatives. So ayon po sa Cooperative Development Authority website, pursuant to RA 11364, RA 9520, RA 10744, and the respective implementing rules and regulations, ang mga authority po na may kinalaman sa kooperatiba ay naglabas po ng revised Standard Chart of Accounts for Cooperatives na gagamitin po nila sa kanilang accounting and financial reporting. Ang saklaw po ng Memorandum Circular na ito ay ang lahat po ng uri ng kooperatiba na nakarehistro sa CDA, maliban po sa mga co-op banks, insurance co-op, at electric co-op. Ang purpose po nito ay naglalayong magkaroon ng iisang batayan at pagkakaintindihan sa lahat po ng aspekto ng accounting sa kooperatiba. Sa ganitong paraan po, mas magiging madali ang pagbibigay ng kahulugan sa mga financial report at maiiwasan po ang anumang kalituhan. Pangalawa, tinutulungan po ang kooperatiba na maipatupad ang mga tamang proseso sa accounting at mga sistema ng internal control upang maiwasan ang mga pagkakamali at mga pandaraya. Ang tamang sistema ay nagpapalakas na seguridad ng mga transaksyon sa loob po ng kooperatiba. Pangatlo po, sa pamamagitan ng malinaw at tamang sistema ng accounting, mas magiging madali at mabilis po ang pag-audit ng mga account ng kooperatiba. Ang audit ay mahalaga upang masigurong tama at transparent ang mga financial reports. Pang-apat, ang transparency o pagiging bukas ay mahalaga po para sa tiwala ng mga miyembro sa kooperatiba. Ang mga proseso at financial reports na malinaw ay nagpapakita po ng pagiging bukas ng kooperatiba sa kanilang mga miyembro na nagiging daan para po sa mas tiwala at suportang natatanggap. Panglima, ang pagkakaroon po ng mga pamantayan ay mahalaga upang masukat ang kalagayan ng pananalapi ng kooperatiba. Sa pamamagitan po ng disiplina sa pagsunod sa mga ito, masisigurong ligtas at matatag ang pananalapi po ng kooperatiba sa pangmatagalan. Pang-anim, tinutulungan po na sistemang ito ang mga namumuno sa kooperatiba na mabilis na masuri at masukat ang kanilang mga desisyon sa financial management, kaya't mas madali nilang ma-adjust o ma-improve ang kanilang mga hakbang kung kinakailangan. At panghuli po, nagbibigay po ito ng pundasyon para po masubaybayan ang pang-araw-araw na kalagayan ng kooperatiba, makapagtatag po ng epektibong pangangasiwa at makabuo po ng mga ugnayan sa iba pang negosyo o entity. Ang mga layunin po ito ay nakakatulong sa pagpapatatag at pagpapabuti ng kabuuang operasyon at pananalapi po ng kooperatiba na nagdadala ng mas mahusay na serbisyo at benepisyo sa mga miyembro. So alamin po natin ang mga pangalan ng accounts na madalas pong gamitin sa paggawa po ng financial reports ng isang kooperatiba. So una po, alamin po natin ang financial statements. Ito po yung mga dokumento na nagbibigay ng detalyado at organisadong impormasyon tungkol po sa financial na kalagayan at resulta po ng operasyon ng isang co-op. Ginagamit po ang mga ito upang maunawaan ang estado ng negosyo, makatulong po sa paggawa ng desisyon at makapagbigay po ng transparency sa mga miyembro at sa mga stakeholders tulad po ng investors, creditors at regulators. So narito po ang mga pangunahing bahagi ng financial statements. Una po, yung tinatawag po nating Statement of Financial Condition o mas kilala po sa tawag na balance sheet. Ang nilalaman po nito ay ang kabuuang asset, liabilities at equity ng kooperatiba sa isang partikular na petsa. Ang asset po ay tumutukoy sa mga ari-arian ng co-op. May dalawa po itong kategorya. Una, yung current asset. Mga asset po na maaaring magamit o ma-convert sa cash sa loob po ng isang taon. Halimbawa, yung cash, receivables, or yung inventories. Pangalawa pong kategorya ng asset ay yung non-current asset. Mga asset naman po na ginagamit sa pangmatagalan tulad ng property, plant, and equipment. Ikalawa po ay yung liabilities, mga obligasyon po ng kooperatiba. Meron din po itong dalawang kategorya. Yung current liabilities, mga dapat bayaran sa loob po ng isang taon. Halimbawa, yung accounts payable o yung short-term loans.
Pangalawa po ay yung non-current liabilities. Dapat pong bayaran sa higit isang taon. At panghuli pong bahagi ng ating balance sheet ay yung equity, ang natitirang halaga matapos pong ibawas ang liabilities mula po sa asset. Kasama po dito ang share capital, statutory funds at retained earnings. Pangalawa pong bahagi ng financial statement ay yung tinatawag po natin na Statement of Operations or Income Statement. Ito po ay isang ulat na naglalaman ng kabuuang resulta ng kita at gastusin ng isang kooperatiba sa isang particular po na panahon. So narito po ang mga pangunahing bahagi nito. Una, yung revenues o yung kita. Tumutukoy po ito sa kabuuang halaga ng pera na kinita ng co-op mula po sa pagbebenta ng produkto o serbisyo po nito sa loob ng isang panahon. Sa kooperatiba po, maaaring kabilang dito ang kita mula sa miyembro at hindi miyembro. Pangalawa pong bahagi ng income statement ay yung costs and expenses o yung gastos at gastusin. Una, yung cost of sales or services rendered. Ang mga gastos na direktang nauugnay sa paggawa po ng produkto o pagbibigay ng serbisyo. Halimbawa po, yung agricultural cooperative, maaaring kasama rito ang gastos sa binhi o kagamitan. Pangalawa pong uri ng gastos o gastusin ay yung distribution expenses, ang mga gastusin po na may kaugnayan sa pagdadala ng produkto sa mga customer, tulad po ng transportation at marketing. Pangatlo po ay yung administrative expenses. Gastusin naman po ito sa pamamahala ng organisasyon, tulad po ng sahod ng mga empleyado, renta at utility bills. Pangatlo pong bahagi ng ating income statement ay yung gains and losses o yung kita at pagkalugi. Ito po yung mga karagdagang kita o pagkalugi na hindi po direktang kaugnay ng pangunahing operasyon, tulad po ng kita mula sa pagbebenta ng ari-arian o kaya naman bayarin sa mga penalties. Pang-apat po ay yung tinatawag nating net surplus or net loss. Kapag mas mataas po ang kita kaysa gastos, ito po ay tinatawag na net surplus. Kapag naman po mas mataas ang gastos kaysa kita, ito po ay tinatawag na net loss. At panghuli po ay yung allocation of net surplus. So ayon po sa Cooperative Code of the Philippines or RA 9520 o sa bylaws po ng isang kooperatiba, ang net surplus ay hindi lamang po ginagastos o pinupuhunang muli. Ito po ay karaniwang inilalaan sa mga sumusunod. Halimbawa, sa reserve fund, para po ito sa proteksyon ng kooperatiba laban po sa posibleng pagkalugi. Pangalawa po, para po sa community development fund, para po sa mga proyektong nakikinabang ang komunidad. Pangatlo, para po sa education and training fund, para po sa pagpapalawak ng kaalaman ng mga miyembro at kawani. Pang-apat ay yung tinatawag po natin na optional fund. Ito naman po ay isang pondo na ginagamit para sa mga espesyal na layunin ng co-op na hindi po saklaw ng regular na operasyon ng kooperatiba. At panghuli po, para sa dividends or patronage refund. Direktang benepisyo po sa mga miyembro ayon po sa kanilang kontribusyon o paggamit po ng serbisyo. Pangatlong bahagi po ng financial statements ay yung tinatawag po nating Statement of Changes in Equity. So pinapakita naman po nito ang pagbabago sa equity ng kooperatiba sa isang reporting period. Ang makikita po natin dito ay yung investment at withdrawals ng mga miyembro, mga contribution po o pag-withdraw ng mga miyembro sa kanilang share capital, statutory funds, mga pondo po na kinakailangan likhain alinsunod po sa batas tulad ng reserve funds. Movements in donation and grants. Ito naman po yung pagtaas o pagbaba ng mga donasyon o tulong pinansyal. At panghuli po, yung revaluation of surplus. Pagbabago po sa halaga ng surplus kung mayroon para po sa nasabing panahon. Pang-apat pong bahagi ng financial statement ay yung tinatawag po nating statement of cash flow. So ito naman po ay nagbibigay ng impormasyon tungkol po sa paggalaw ng cash at mga cash equivalent sa isang reporting period. So nahahati po ito sa tatlong bahagi. Yung cash flow from operating activities, mga cash inflows and outflows na nauugnay po sa pangunahing operasyon ng kooperatiba. Halimbawa, yung collection ng loans, pagbabayad po ng mga operating expenses.
Pangalawa pong bahagi ay yung cash flows from investing activities. Ito naman po yung mga transaksyon kaugnay po sa pagbili o pagbebenta ng asset tulad po ng equipment at investment. Pangatlo pong bahagi ay yung cash flow from financing activities. Ito naman po yung mga transaksyon na nauugnay po sa pagpapautang o paghiram po ng pera. Halimbawa, yung loan deposit or withdrawals. At dito din po natin makikita yung net increase or kaya naman yung net decrease in cash o yung kabuuang pagbabago sa cash sa panahon po ng isang reporting period. At ang panghuli pong bahagi ng ating financial statement ay yung tinatawag po nating notes to financial statements. Ito po ay isang mahalagang bahagi ng isang financial report na nagbibigay ng detalyadong paliwanag tungkol po sa mga impormasyon na nakapaloob po sa mga pangunahing financial statements. So narito po ang mga pangunahing aspeto nito. Una, yung narrative description o yung mga detalye po. So binibigyan po ng paliwanag ang mga numero or impormasyon sa financial statements tulad po ng statement of financial condition or balance sheet o statement of operation or income statement. So halimbawa, ipinapaliwanag po dito kung bakit may malaking pagbabago sa kita o gastos po kumpara sa nakaraang panahon. Pangalawa po ay yung disaggregation of items or yung paghihimay-himay po ng mga detalye. Nilalabas po ang mga detalyadong impormasyon na hindi po direktang makikita sa pangunahing financial statements. Halimbawa po sa ilalim ng property, plant and equipment, ipapakita po yung detalye ng halaga ng lupa, gusali o kaya naman po ng makinarya. Kung may other income po, ilalagay kung ito ba ay mula sa renta, bayad sa interes o iba pang mga kita. Pangatlo po, information about items not recognized. So naglalaman po ito ng mga mahalagang bagay na hindi kasama sa pangunahing financial statements dahil hindi sila natutugunan ang mga pamantayan sa pagkilala o recognition criteria. Halimbawa po mga contingent liabilities tulad po ng potensyal na pagkalugi mula po sa kasong legal na hindi patiyak ang resulta o kaya naman po yung mga hindi po napagtibay na kontrata. Pang-apat, yung mga accounting policies o yung mga patakaran po sa accounting. Inilalarawan po kung anong patakaran ang ginamit para po maitala ang transaksyon sa financial statements. So halimbawa, ang paggamit po ng accrual basis accounting. So tinatala po ang kita at gastos kung kailan naganap, hindi kung kailan nabayaran. So paggamit po ng historical cost para po sa valuing ng mga asset o kaya naman po fair value kung kinakailangan. Panglima po yung measurement basis or basis. So pamantayan po sa pagsukat. Ipinapaliwanag kung anong basihan ang ginamit upang masukat po ang iba't ibang asset, liability, equity, income, and expenses. Halimbawa, ang inventory po ay sinusukat gamit ang lower of cost and net realizable value. Ang fixed asset ay maaaring sinusukat gamit po ang depreciated historical cost. At panghuli po yung transparency and decision making. Layunin po ng notes to financial statements na gawing malinaw ang mga detalye upang ang mga gumagamit ng ulat ay makagawa po ng tamang desisyon batay po sa masusing pagsusuri ng impormasyon. Halimbawa, kung may mga panganib po na nakakaapekto sa negosyo, ipapaliwanag po ito ng malinaw sa notes. At dito po nagtatapos ang part 1 ng ating video tutorial about Standard Chart of Accounts for Cooperative. So follow my next video for the part 2 of this topic. So muli po, maraming salamat sa inyong patuloy na panonood ng ating video tutorials. And again, patuloy nyo pong suportahan ang mga susunod pa nating mga videos. So see you again mga ka-co-op. Bye!